Ah, sa mapagpalang umaga, mga kagot, dito na naman tayo sa ating magpipinggan. Word of God mo muna tayo mga kagot. Dito sa Joshua chapter 1 verse 9. Sabi niya rito mga kagot, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin, magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sa iyo saan ka man pumunta. Pabuti ng Diyos, no? Mga pagod. Dahil sa panahon ngayon na walang tigil ang ulan at walang tigil din ang hangin. Narito pa ang bagyo sa Metro Manila, mga kagot. Kaya sinasabi ng Panginoon dito, isipin daw natin na andyan ang Diyos na patuloy na gumabay sa atin at mag-iingat sa atin sa anumang mga kinakaharap natin ngayon dahil mayroong mga kalamidad, walang pasok ang ating mga estudyante, mga kagot, sabi niya saan man tayo pumunta at kung maroon ay nandun, kasama mo siya at tibayan mo ang iyong loob. Tama mga kagot, matibayan lang natin ang ating loob, harapin natin ang anumang mga dumarating na mga pagsubok sa buhay natin. Nandyan ang Diyos na siyang tutulong sa atin, huwag po tayong matakot mga kaagot. At huwag mawala ng pag-asa higit sa lahat mga kaagot. Huwag po tayo mawala ng pag-asa, patuloy lang po tayo. Manalig, manampalataya sa Panginoon, umasa na puno ng kagalakan ang ating puso, mayroong kapayapaan higit sa lahat mga kaagot. Napakabuti ng salita ng Diyos, patuloy tayo manalangin sa kanyang mga kaagot. Kaya sa umagang ito mga kaagot, manalangin ulit tayo. Patuloy po natin ipanalangin ang ating mga kaligtasan dahil sa panahon ng kalamidad na ito mga kaagot. Simula na tayo mga banal at dakilang Diyos sa umagang ito. Lubos kami, Panginoon, natitiwala sa iyo. Dahil sabi mo sa iyong mga salita sa Joshua 1:9, Panginoon, huwag kami mawala ng pag-asa, Panginoon. Sa iyo kami, O Diyos, patuloy na umaasa, nananalig ng palataya, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Lalo na, Panginoon, sa panahong ito, Panginoon, na mayroong kalamidad, Panginoon, Lord Jesus. Patuloy mong ingatan, patnubayan, ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, Lord Jesus, na patuloy lumabas sila, Panginoon, upang maghanap buhay. Kung paano mo sila, O Diyos, iningatan sa kanilang pag-alis sa aming tahanan. Ibabalik mo sila, Panginoon, ng ligtas sa panahon ito, Panginoon. At saan man sila, Lord, at tumaraan, daanan, Panginoon, patuloy niyong ingatan sila, Panginoon. Ilayo mo sila, Panginoon, sa anumang kapahamakan, maging sa disgrasya, O God. Hallelujah, Lord Jesus. Dahil natitiwala kami sa iyo, Panginoon, na ikaw ang siyang mag-iingat sa aming mga mahal sa buhay na maghahanap buhay sa labas, Panginoon. Maging kami din, O God, sa loob ng tahanan na naiwan. Patuloy mo rin ingatan, Panginoon, ang aming mga buhay, patnubayan, Panginoon, ang mga pamilya, Lord God, na malapit, Panginoon, Lord Jesus, sa mga ilog, Panginoon. Dalahin ko, Ama, muli, patuloy mo silang iligtas, patuloy mo silang ingatan, ilayo mo sila, Panginoon, sa anumang kapahamakan. Dalahin ko, Ama, na ang mga barangay kapatid natin, Lord God, at ang pamunuan ng ating munisipyo, Panginoon, ay patuloy na kilos mula, Panginoon, upang dalhin sa ligtas na lugar ang ating aming mga kababayan saan man lugar ng bansang Pilipinas, Lord, na maulan, maging sa mga probinsya, Panginoon.
Patuloy niyo silang gamitin bilang instrumento mo, Lord God, na makatulong sa mga kababayan natin na mailigtas at madala sa lugar na malayo sa panganib at disgrasya, Panginoon. Patuloy kami, O Diyos, umaasa sa iyo, Panginoon, na ang sabi mo, hindi mo kami iiwan. Hindi kami matatakot dahil saan man kami pupunta, ano man ang aming gagawin, ikaw ang aming kasama, Panginoon. Muli, Ama, patuloy mo samahan, kapayapangatan, ang inyong mga anak na patuloy na umaasa na nanalig ng panataya sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na magpalas sa kanilang buhay, at i-provide, Lord, ang kakulangan sa lahat ng pangangailangan nila, lalo na sa araw na ito. At ang mga walang hanap buhay, Lord, dahil sa panahon ng tag-ulan, ikaw din, O Diyos, ang sumagpala sa kanilang buhay, i-provide ang kanilang mga pangangailangan, anuman ito, Lord God, ikaw ang makakaalam, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, pinaprovide ko ng katiwala ang buhay ng mga kaagod ko, Panginoon, na patuloy mong iingatan at patubayan sa lahat ng oras ng mga segundo na aming buhay, lalo na sa panahon ito ng kalamidad, Panginoon. Ikaw ang siyang magpala sa aming mga buhay, Panginoon, at patuloy mo kami i-guide sa lahat ng aming gagawin, mga desisyon at iniisip, Panginoon, ngunit sa iyo ang katagumpayan ng lahat ng mga Panginoon. Ni Ama, maraming salamat sa buhay namin at sa buhay ng mga kaagad, Panginoon. We thank you, Lord Jesus, sa umaga nito, sa oras nito. Jesus' name, Amen. Amen. Yan, muli, mga kaagad, sa matagumpay na naman ang ating morning prayer at ang salita ng Diyos ay narinig na naman natin sa umaga nito. Muli, mga kaagot, ang mga salita ng Diyos ay patuloy niyo itong pagdinay-dinayan, mga kaagot. Kung kayo din, mga kaagot, ay nood ninyo ang video kong ito, mga kaagot. Basahin po ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Bible dahil yun ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at kagalakan sa ating puso na hindi kayang pantayan ng anumang bagay na material, pera man ito, gaano man kalaki, pero wala ka namang kapayapaan sa inyong puso. Kaya mga kagot, isinishare ko sa inyo ang salita ng Diyos na patuloy niyong namnamin at pagninayan dahil ang Diyos lamang ang siyang nakakaalam sa ating mga buhay at siya lamang ang tunay na kaligtasan natin, mga kagot. Muli, mga kagot, na hindi naman ako maglambing sa inyo, mga kagot. Please subscribe, like, and share sa aking mga video dahil ang Diyos ang siyang magpala sa inyong buhay, mga kagot. Thank you, mga kagot. I love you with the love of the Lord. Bye!